Si Jao ay isang lalaking tinitilian ng marami. Matangkad, matipuno, maputi, at parang modelo ng mga sikat na brand. Kahit saan siya magpunta, hindi maiiwasan ng mga matang sumusunod sa kanya. Sa bar, sa gym, o kahit sa simpleng kapihan lang, siya ang sentro ng atensyon. Ngunit sa likod ng matamis ng ngiti at nakakaakit na titig, may nakatagong anyo si Jao. Isang babaerong walang puso. Mula pagkabata, nasanay na siyang makuha ang lahat ng kanyang gusto. Anak siya ng isang negosyanteng malaki ang kita. Kaya't wala siyang pangarap na seryosohin ang pag-aaral. Sa halip, ginugol niya ang oras sa gala, barkada, at pagpapahabol sa mga babae. Para kay Jao, ang mga babae ay parang mga damit na kapag napagsawa ang gamitin ay itatapon na lamang. Isang gabi, kasama ang barkada sa isang sikat na club sa Makati, nakaupo siya sa VIP lounge na para bang isang hari. May hawak na mamahaling alak. Habang sa tabi niya ay may babaeng halos kalalapit pa lamang niya noong nakaraang linggo. Nakapulupot ito sa kanyang braso. Waring nahulog kaagad sa kanyang mga matatamis na salita. Ngunit habang todo lambing ang bagong babae, biglang dumating ang dati niyang nakarelasyon. Luhaan, galit, at handang makipagsagutan. Jao, paano mong nagawa sa akin ito? Singhal ng babae, habang nanginginig ang mga kamay sa galit. Ngunit imbes na mag-guilty, ngumisi lamang si Jao. Relax babe. Huwag ka namang OA dyan Mag-move on ka na, okay? Hindi ka na bagay sa akin. Tumawa pa ang mga barkada niya at lalo pang nasaktan ng babae. Slowly, umalis itong umiiyak habang si Jao ay patuloy na nagiinom at humahalakhak na parang walang nangyari. Para kay Jao, ang mga eksenang ganito ay karaniwan na lamang. Ang luha ng mga babae ay parang ulan, saglit lang at nawawala rin kaagad. Hindi siya natitinag. Sa isip niya, siya ang panalo, siya ang laging may kontrol. Ngunit sa gilid ng kanyang isip, may maliit na boses na nagsasabing darating rin ang panahon na siya naman ang mabibitawan, siya ang iiyak at siya ang masasaktan. Pero pinili niyang ipagkibit balikat na lamang ito. Maiksi lang ang buhay. Madalas niyang sabihin. Mag-enjoy lang. Maraming babae dyan. Kaya't patuloy ang kanyang laro. Patuloy ang kanyang panlilinlang. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nasisiguradong siya ang may huling tawa. Hindi niya alam. Bawat halakhak na iyon ay paunti-unting nagbabayad ng utang sa hinaharap na karma. Sa gabing iyon, habang tumutugtog ang malakas na musika at nagliliwanag ang mga ilaw sa dance floor, nakaupo si Jao na para bang hari ng mundo. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, makikita ang isang maskara sa isang lalaking tila panalo. Ngunit sa katunayan, ay isa lamang talunan na hindi pa niya natutuklasan ang kanyang kapalaran. Kung si Jao ay sanay sa buhay ng kasaganaan, si Celestine naman ay kabaliktaran nito. Lumaki siya sa isang barong-barong sa gilid ng Riles. Ang kanyang ina ay naglalabada sa mga kapitbahay, habang ang ama na may isang karpintero na madalang makahanap ng trabaho. Bata pa lamang siya, natutunan ninyang mahirap umasa sa sariling sipag kung hindi ka marunong lumaban at gumamit ng diskarte. Ngunit imbes na magpursige sa pag-aaral, o maghanap ng disenteng trabaho, natutunan na si Celestine ng mas madaling paraan. Ang umasa sa iba, lalo na sa mga lalaking may kaya sa buhay. Napakaganda niya. Paputi ang kutis at ang katawan niya ay hinahangaan ng marami. Alam niyang ito ang kanyang puhunan. Sa tuwing siya ay lumalabas, laging nakaayos ang kanyang suot na damit. Peki man ito pero mukhang imported. Ang bag niya ay peking Louis Vuitton.
Ang relo ay mumurahin. Nabili lamang niya sa online shop. Ngunit kumikislap na parang totoo. At sa social media, siya ang reyna ng pagpapanggap. Nagpo-post ng mga litrato sa mamahaling kapihan. Kahit isang baso lang naman ang in-order. Para may maipakita. Nagpipicture sa mamahaling kotse ng iba. At ipinapakita na para bang sa kanya. Dapat marunong kang magpanggap kung gusto mong umasenso sa buhay. Bulong niya minsan sa sarili. Habang kinukumpuni ang kanyang peking hikaw. Sa harapan ng salamin. Sa kanyang isip, ang pinakamabilis na daan papalabas ng kahirapan ay ang makahanap ng lalaking handang gumastos at magpakasasa sa kanyang ganda. Hindi niya alintana kung masasaktan ang mga ito. Basta't siya'y makakakuha ng benepisyo. Walang problema ang bagay na yon. Isang gabi, nakipagkita siya sa isang negosyanteng nakilala sa dating app. Ang kanilang unang dinner ay sa isang mamahaling restaurant. Naka-high heels si Celestine. Nakadamit ng klase ngunit rented lamang. Umupo sila. At nang dumating na ang pagkain, muntika na siyang mabukig. "Honey, why don't you try the escargot?" Alok ng lalaki habang itinuturo ang kakaibang putahe. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Hindi niya alam kung ano yon at papaanong kakainin. Pinilit niyang ngumiti pero halatang kabado. Kumuha siya ng tinidor at kutsilyo ngunit mali ang paggamit niya. Napansin ito ng waiter at nag-alok ng tulong. Namula sa Celestine sa hiya. Ngunit mabilis niyang tinakpan ang kahihiyan. I'm sorry. I usually let others serve me with this. It's my style. Natawa ang lalaki, pero hindi na nagtanong pa. Saglit na nakahinga si Celestine. Ngunit bating niyang konti na lamang, ay talaga namang mabubuking na ang kanyang pagpapanggap. Sa likod ng mga ngiti at tawa, nagsisimula na siyang mapagod. Ngunit hindi siya bibitaw. Para sa kanya, ang bawat date ay isang laban at bawat mamahaling regalo ay isang tropeyo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamtan ng layunin. Ang makahanap ng lalaking may sapat na yaman para buhusan siya ng lahat ng kanyang luho. At sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang peking bag. At pagkatapos ay bumulong sa sarili. Hindi ako pwedeng manatili sa kahirapan. Kailangan kong makahanap ng mas malaking biktima. Ang hindi niya alam, malapit na niyang makilala ang taong magpapakita ng tunay niyang anyo. Isang lalaking kagaya niya. Bihasa rin sa laro ng panlilinlang. Isang gabi ng Sabado, may ginanap na charity gala sa isang 5-star hotel. Doon sa may Makati. Maraming nakapormal na bisita. Puro mga negosyante, politiko, at sosyal na mga personalidad. Ngunit para kay Jao at Celestine, hindi sila naroon upang tumulong. Ang totoo, pareho silang pumunta para magpakitang tao. Si Jao, dahil gusto niyang ipakita na involved siya sa mga ganitong event, at para makabighani rin ng mga panibagong babae. Si Celestine naman, dahil inaasahan niyang makakahuli siya ng lalaking mayaman na maaaring maging susunod niyang target. Naka-black tuxedo si Jao. Gwapo at maangas ang kanyang postura. Samantalang si Celestine naman ay nakasuot ng hiniram na long gown mula sa kanyang kaibigan. Ngunit napakaganda nito at confident siya sa kanyang sarili. Parang siya ang pinakamahalagang babae sa lugar. Hindi sinasadya, dagdag po ang kanilang mga mata sa gitna ng ballroom. Si Jao, agad na nabighani. Wow! Bulong niya sa sarili. Tila ibang dating ah. Hindi tulad ng mga babaeng madali kong nakukuha. Si Celestine naman, nang makita si Jao, agad na kumislap ang mga mata. Nakita niya ang relo nitong halatang original na mamahalin, pati ang sapatos at mga accessories. Ito na siguro ang jackpot ko, sabi niya sa kanyang isip.
Lumapit si Jao. Dala ang kanyang pamatay ng ngiti. Hi miss, ako nga pala si Jao. First time mo ba sa ganitong mga event? Ngumiti si Celestine ng pino at umarte na parang sanay na sanay. Actually, hindi naman masyado. I usually attend, lalo na kapag may invitation from the circle of friends. Malakas ang loob niyang magsinungaling. Ganun ba? Interesting. Pwede ba kitang masayaw? Alok ni Jao. Sabay alok ng kamay. At doon nagsimula ang kanilang kakaibang koneksyon. Habang sumasayaw, ramdam nilang pareho silang sanay sa laro. Puro salita, puro maskara, puro pagpapakitang tao. Pero sa halip na mabuking, lalo silang naengganyo sa isa't isa. Matapos ang gala, nagyaya si Jao na mag-coffee. Walang pag-aalinlangang sumama si Celestine. Sa coffee shop, nag-usap sila ng mas matagal. Ang dami kong gustong gawin sa buhay. Ani Jao. Travel, enjoy, experience everything, sapagkat ayokong maboring. Napangiti si Celestine at sumabay. Pareho pala tayo. Life is too short to settle. We deserve the best. Parehong may spark. Pero hindi pag-ibig ang pinagmumulan. Si Jao, nakikita si Celestine bilang bagong laruan na kailangan niyang makuha. Si Celestine naman, nakikita si Jao bilang posibleng sagot sa kanyang ambisyon. Kinabukasan, nag-message kaagad si Jao. I had fun last night. Let's go out again. At doon nagsimula ang kanilang madalas na pagkikita. Sa mga unang linggo, masaya at puno ng excitement. Si Jao, ginagastusan siya ng mamahaling dinner at shopping. Si Celestine naman, todo arte na sosyal at may mataas na pamantayan. Pareho silang tuwang-tuwa. Akala nila ay natagpuan na nila ang perfect partner. Ngunit ang totoo, nagsisimula pa lamang ang laro. Dalawang taong parehong biyasa sa panlilinlang. Parehong nakamasid kung sino ang unang mabibiktima. At sa likod ng matatamis na salita at mapanuksong tingin, unti-unti nang hinahabi ang bitag na magtatali sa kanilang dalawa. Isang bitag na sila mismo ang gumawa. Mabilis na lumalim ang relasyon ni Jao at Celestine. Sa mata ng iba, sila ang perpektong magkasintahan. Gwapo at maganda. Parehong mukhang may kaya. Parehong laging nakaayos at nasa mga lugar na para lamang sa mayayaman. Ngunit sa ilalim ng makintab na imaheng iyon, may kanya-kanyang pakay ang bawat isa. Para kay Jao, si Celestine ay isang bagong hamon. Hindi tutulad ng mga babaeng madaling sumuko sa kanyang charm. Masyado itong maingat. Parang laging may hinihintay bago tuluyang magpabihag. At yon ang lalong nag-udyok sa kanya para paglaruan ito. Mas masarap kapag mahirap kunin, bulong niya sa barkada, habang pinagmamasdan ang litrato nila ni Celestine sa phone. Samantala, si Celestine naman ay nakakuha na ng kanyang nais. Sa tuwing lumalabas sila ni Jao, si Jao ang laging gumagastos. Shopping dito, shopping doon, dinner dito, at dinner doon. Travel sa malalayong resort. Hindi man niya direktang hinihingi, marunong siyang magpaikot ng salita. Gusto ko sanang bilhin tong bag na to, kaso feeling ko, hindi ko deserve. Sabay kindat at ngiti. At bago pa matapos ang araw, nasa kanya na ang bag. Binili na ni Jao. Ngunit sa bawat matatamis ng ngiti, meron palang itinatagong lihim. Habang si Jao ay kausap sa Celestine sa harap, sa ilalim ng mesa, ay patuloy siyang nagre-reply sa ibang babae sa phone. Babe, namimiss na kita. Text niya sa isa, habang hawak naman ang kamay na Celestine. Sa kabilang banda, si Celestine ay palihim na nakikipag-chat sa kaibigan. Pinagmamalaki kung papaano niyang napapaikot si Jao. Sis, grabe. Ang dami na niyang binigay sa akin. Kung itutuloy ko pa to, baka next month, makabili na ako ng iPhone. Naging roller coaster ang kanilang mga araw.
Isang linggo, nasa Boracay sila. Todo post ng picture sa Instagram na para bang mag-asawang perpekto. Kinagabihan naman, halos hindi magkausap dahil nahuli ni Celestine si Jao na tumatanggap ng tawag mula sa ibang babae. Kinabukasan, si Jao naman ang nagduda nang makita ang credit card niya na ginagamit ni Celestine sa online shopping kahit hindi niya binigyan ng pahintulot. Sa bawat away, may kasunod na matamis na pagbati. Laging may sorry, I love you, na bumabalot sa kasinungalingan. Alam nilang parehong naglalaro, pero hindi nila kayang bitawan. Parang isang sugal na hindi nila matigil, dahil pareho silang determinado na sila ang maging huling panalo. Alam mo Celestine, sambit ni Jao, isang gabi habang nasa kotse. Hindi ako sanay na nahuhulog ng ganito. Iba ka eh. Napangiti si Celestine at sumabay sa laro. Ako rin, Jao. Ikaw lang ang lalaking parang kaya kong pagkatiwalaan. Ngunit sa kanyang isip, iniisip niyang malapit na niyang masimot ang lahat ng kayang ibigay nito. Sa isang iglap, naging malinaw, hindi ito tunay na pagmamahal, kung hindi isang laro lamang ng kapangyarihan. Kung sino ang unang bibigay at sino ang unang mabibisto. At habang papalapit ang buwan at araw, lalong humihigpit ang tali ng kasinungalingan. Unti-unti nang natutunaw ang maskara ng bawat isa at ang mga lihim nilang ugali ay nagsisimula ng lumantad. Ilang linggo na ring nagpapatuloy ang perfect couple. Ngunit perfect couple image lamang ito ni Jao at Celestine. Pero sa likod ng kanilang mga ngiti ay nagsisimula ng mabuo ang maliliit na bitak. Pareho silang nag-aalinlangan. Pareho ring may mga kutob. Isang hapon, nag-aya si Jao na magkape sila sa isang mamahaling coffee shop sa BGC. Nakaupo sila sa labas, nakatanaw sa mga sasakyan. Nang dumating ang waiter, sabay silang umorder. Pero nang oras na para magbayad, nakangiti lamang si Celestine at nagkunwaring naghahanap ng wallet. Sa totoo, wala talaga siyang dalang pera. Uy, wala ka bang dalang cash? Tanong ni Jao, may bahid ng pagtataka. Na-misplace ko ata ang wallet ko sa ibang bag. Mabilis na sagot ni Celestine, sabay kindat. Ikaw na muna ha. Pinilit ni Jao nang umiti. Ngunit sa loob-loob niya, nagkaroon ng malaking tanong. Kung sosyal talaga siya gaya ng ipinapakita, bakit wala man lamang siyang cash o card? Kinabukasan, habang sinusundan niya si Celestine, napansin niya ang bag nito. Isang Louis Vuitton na ipinagmamalaki nito dati. Ngunit nang masipat niya ng malapitan, halata ang mahinang tahi at kumukupas na logo. Alam ni Jao na peke ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumunot ang kanyang noo. Samantala, si Celestine ay meron ding sariling obserbasyon. Habang naglalakad sila papalabas ng mall, biglang nag-vibrate ang phone ni Jao. Napansin niyang may nakasulat na babe tapos heart na lumabas sa screen. Agad niyang inagaw ang tingin. Ngunit huli na, kitang-kita niya iyon. Babe? Sino si babe? Malamig niyang tanong. Nagkunwaring kalmado lamang si Jao. Wala, kaibigan ko lang yon. Don't overthink, Celestine. Ngunit ramdam na Celestine na may tinatago siya. Doon nagsimula ang kanilang unang malaking banggaan. Jao, huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko yung pangalan. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi lang ako ang babae mo sa buhay mo. At ikaw, Celestine, akala mo ba hindi ko napapansin? Puro ka arte. Puro ka pa sosyal. Pero wala ka namang kaya. Pati bag mo ay peke. Ilang beses ka na ring walang pambayad kahit kape lang. Tumigil ang mundo sa kanilang lamesa. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin na, habang silang dalawa ay nagsasagutan. Kung babaero ko, mariing sabi ni Jao, ikaw naman ay gold digger. Pareho lang tayong manloloko. Namutla si Celestine. Hindi siya sanay na nabubuking. Sanay siya ang may kontrol. Siya ang umaapi. Pero ngayon, si Jao ang nakakaalam ng baho niya.
Pakiramdam niya siya'y talunan. Hindi mo ako kilala. Matigas niyang sagot. Kung iniisip mong kaya mo akong paikutin, nagkakamali ka. Ngumiti si Giao ng mayabang. Tignan lang natin kung sino ang unang bibigay. Lumabas silang pareho ng coffee shop na hindi na nagkibuan. Sa kanilang mga puso, pareho silang may apoy ng galit at takot. Hindi pa sila nagbibitaw. Ngunit malinaw na ang kanilang relasyon ay simpleng laro ng lambingan. Mula nang lumabas ang baho ng isa't isa, hindi na naging maayos ang relasyon ni Giao at Celestine. Ang dating sweet moments ay napalitan ng hinala, pag-aaway, at walang tigil na pagbabantay sa kilos ng bawat isa. Para silang dalawang mandaragit na sabay nakulong sa isang hawla. Hindi magkasundo, pero hindi rin makabitaw. Isang gabi, nag-aya si Giao ng dinner date. Tahimik si Celestine sa buong biyahe. Ngunit lihim siyang nag-check ng phone ni Giao habang nasa restroom ito. Doon niya nabuksan ang messenger at nakita ang mga larawan ni Giao kasama ang ibang mga babae. Nakahiga pa sa kama. Nanikip ang dibdib niya sa galit. Tama nga ang kutob ko. Babaero siya hanggang tulo. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Pagbalik ni Giao sa mesa, sinampal niya ito ng malakas. Ikinagulat naman ng mga tao sa restaurant. Wala kang kwenta. Ginagawa mo akong tanga. Sigaw na Celestine. Napahiya si Giao, pero imbes na mag-sorry, siya rin ay sumabog na. Tanga ka ba? Akala mo ba hindi ko alam na ibinibenta mo ang mga binibigay kong bag at pati na rin ni Relo online? Nakita ko mismo yung account mo. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Hindi niya akalaing mabubuking siya. Pero huli na. Nakita na ni Giao ang lahat. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na sosyal. Dagdag ni Giao. Puno ng pangalipusta. Gold digger ka lang naman, Celestine. At least ako totoo. Sa simula pa lang. Balik ni Celestine. Pero ikaw, wala kang ginawa kung hindi maglaro ng mga babae. Wala kang puso, Giao. Masahol ka pa sa hayop. Nag-iskandalo sila sa harap ng lahat. May mga kumukuha pa ng video sa cellphone na agad na kumalat sa social media. Kinabukasan ay trending sila. #golddigger versus Playboy. Naging sentro sila ng kahihiyan at tawanan. Doon ay nagsimula ang mabilis na pagbagsak ng dalawa. Si Giao ay pinag-initan ng pamilya. Ang ama niya, isang respetadong negosyante, nagalit ng dahil sa iskandalo. Puro kahiyan na lamang ang dala mo. Simula ngayon, hindi ka na namin susuportahan. Nawala ang kanyang credit cards, allowance, at pati na rin access sa negosyo ng kanilang pamilya. Bigla siyang naiwang mag-isa. Walang mapagkukunan ng luho. Sa Celestine naman, iniwasan ng mga kaibigan. Ang mga dating barkadang natutuwa sa kanyang sosyal na lifestyle ay natawa ng mabuking ang lahat ng gamit niya'y peke at ibinabenta pa online. Nawalan siya ng credibility. Pati sa mga lalaking gusto pa sanang ligawan, wala nang naniniwala sa kanya. At lalo pa siyang nalubog sa utang dahil sa kakapilit mamuhay ng marangya. Sa huli, ay pareho silang naiwang talunan. Ang kanilang kasinungalingan at panilinlang ay nagbalik bilang matinding karma. Ang dati nilang kinang ay napalitan ng dungis at kahiyan. At sa gitna ng kanilang pagbagsak, pareho nilang naisip, sino kaya ang tunay na talo? Siya ba o ako? Ngunit ang katotohanan, pareho silang lumubog. Pareho silang lugmok dahil pareho silang biktima ng sarili nilang kasakiman at kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan, kapwa na wala ang kinang ni Giao at Celestine. Hindi na sila ang magarang magkasintahan na iniidolo sa social media. Sa halip, sila ay naging halimbawa ng pagkakamali. Si Giao na sanay sa luho at kasiyahan, biglang napilitang mamuhay ng mag-isa. Wala na siyang credit cards.
wala na ang suporta ng kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, siya'y naglakad sa kalsada na walang dalang kotse. Walang barkadang nakapaligid. Sinubukan rin niyang manligaw muli, ngunit lahat ng babae ay umiwas na sa kanya. Sikat pa rin siya, oo. Pero hindi sa magandang paraan. Sikat siya bilang isang playboy na walang kayang seryosohin. Minsan, naupo siya sa isang bench sa parke. Hawak ang lumang cellphone na siya na lang ang gamit. Napaisip siya, bakit parang ako ngayon ang iniwan ng lahat? Doon niya naranasan ang sakit na dati siya lamang ang nagdudulot sa iba. Ang lungkot ng mga babaeng iniwan niya noon ay siya ni mismong nararamdaman niya ngayon. Samantala, si Celestine naman ay bumagsak ng mas malala. Dahil sa pagkabuking ng kanyang mga peking gamit at pagbebenta ng mga regalo online, wala nang nagtiwala pa sa kanya. Ang mga kaibigang dati kasama niya ay tumalikod na sa kanya. Ang mga utang niya ay lumobo at ang dating pagpopost niya sa mga social media ng mga mamahaling kagamitan, pagkain at iba pa ay napalitan ng katahimikan. Isang araw, nakita siya ng dati niyang kaibigan na naglalako ng kung ano-anong produkto sa kalsada. Nakayuko siya, halos hindi makatingin sa tao. Ang dating babaeng maganda at sosyal ang aura, ngayon napalitan ng pagod at panghihinayang. At sa isang pagkakataon, nag-cross muli ang kanilang landas. Si Jao, dala ang mumurahing backpack at si Celestine, bitbit ang basket ng paninda. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang halakak, walang pang-aasar. Tanging katahimikan at lungkot lamang ang bumabalot. Celestine, mahina ang boses ni Jao, puno ng hiya at pagkabasag. Jao, Sagot naman ni Celestine, halos pabulong. Sandaling tumigil ang oras. Pareho nilang naaalala ang mga panahong sila'y nasa tuktok pa ng ilusyon. Ang mga halakhak, ang mga larawan, ang mga panlilinlang. At ngayon, pareho silang bumagsak sa realidad na sila mismo ang may gawa. kung sana, Nagsimulang magsalita si Celestine, ngunit natigilan. kung sana ay marunong tayong magmahal ng totoo, hindi siguro tayo ganito. Tumango si Jao. Kung sana ay natuto akong magpahalaga, baka hindi ako nawalan ng lahat. Hindi na sila nagtagal sa pag-uusap. Nagpatuloy sila sa kani-kanilang direksyon. Dala ang bigat ng mga aral. Ang kwento ni Jao at Celestine ay kumalat hindi bilang chismis, kung hindi bilang isang babala. Maraming tao ang nakarinig ng kanilang istorya at natuto na ang kasinungalingan ay merong hangganan at ang panilinlang ay babalik sa iyo ng mas masakit. Ang ganda, yaman at pagpapanggap ay panandalian lamang. Ngunit ang karakter at katapatan, yon ang tunay na kayamanan na hindi mawawala. At sa uli, pareho silang naging talunan. Hindi dahil sa kawalan ng pera o kinang, kung hindi dahil pinili nilang manloko kaysa magmahal at pinili nilang magpanggap kaysa magpakatotoo. Lumipas ang ilang taon at ang dating maiingay na pangalan ni Jao at Celestine ay unti-unti nang nakalimutan. Sa pag-ikot ng mundo, dumating ang bagong uso, bagong chismis at bagong tao na pinag-uusapan. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang marka ng nakaraan ay hindi mabubura. Si Jao ay natutong mamuhay ng simple. Sa hirap ng dinanas matapos siyang talikuran ng pamilya at ng mga babae, napilitan siyang maghanap ng trabaho. Hindi na siya ang makisig na prinsipe ng mga bar at hotel. Isa na lamang siyang empleyado sa isang maliit na opisina. May ilang pagkakataon na nakikitang umingiti siya, ngunit laging may bakas ng lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Parang merong pinagsisisihan na hindi na may babalik pa. Si Celestine naman ay nagbago ng landas. Pagkatapos ng mga pagkakamali, sinubukan niyang bumangon sa maliit na paraan. Natuto siyang magbanat ng buto sa pagtitinda. At unti-unti ay tinanggap ang katotohanang
Hindi siya pinanganak para sa marangya at peking buhay. Sa bawat araw ng pagtitinda sa kalsada, natutunan niya ang halaga ng bawat perasong pinaghihirapan. Minsan, nagtagpo muli ang kanilang landas. Hindi na tulad ng dati na mayabang at puno ng ilusyon. Sa halip, magkahalong hiya at pagtanggap ang dala ng kanilang mga mata. Hindi sila nag-usap ng mahaba. Ngunit sapat na ang simpleng tango upang magsabi ng lahat. Natuto tayo. Sa uli, naging malinaw ang mensahe ng kanilang pinagdaanan. Ang kasinungalingan ay hindi pwedeng maging pundasyon ng tunay na kaligayahan. Ang ganda at yaman ay panandalian lamang. Ngunit ang puso at karakter ay siyang tunay na pamana. At bagamat hindi sila nagtapos na magkasama, pareho naman silang nabago ng kanilang pagkatalo. Dahil minsan, kailangan mo munang bumagsak ng todo upang maunawaan ang kahulugan ng pagtayo. Sa kanilang katahimikan, naiwan ng isang aral na hindi malilimutan ng sino mang makakarinig ng kanilang kwento. Ang pag-ibig na nakabatay sa kasinungalingan ay sa kasinungalingan rin ang magiging hantungan. Ang totoo lang, ang siyang laging nagtatagal.